hapon sa lahat. Ako guys, kumusta ang ating mga halaman, mga kaplantito at kaplantita? Summer na at ang magandang magtanim ngayon. Tulad nitong aking mga halaman, itong aking mga bougainvillea. Medyo namumulaklak na sila. Naku guys, napakaingay. Medyo namumulaklak na sila pero hindi pa masyado. Yung sa mga dulo pa lang. Tulad nito oh. Ayan. Ayan. Siya nga pala, ito pala si Tema. Pink color. Si ano ba to? Basta may nakalagay, may mga ako dito eh. Ayan. Si Tema light pink. Tapos variegated yung kanyang mga dahon. Pansinin niyo ha, itong halaman na to. Nagdadalawang kulay siya. Aywan ko lang ha kung ang kulay niya is ganon ba talaga. Isang puno lang yan, ha? Pero itong isa para siyang light violet. Ito yung light pink. Diba ang layo talaga ng diferensya? As in, talagang halata talagang magkaiba sila ng kulay. Pero sa isang puno lang ito. Hindi ko alam kung marketed ba to or grafted ba to. Kasi may ganito eh. Oh. Kita nyo ba to? Hindi ko alam kung grafted to. Ayan. Kasi itong orange, ay itong light pink, isa ibaba. Kasi ito, para siyang violet. Light violet. Nasa taas. Dito sa may grafted. So malamang or sa hindi, baka grafted nga ito ng ibang kulay. Kukunti pa lang yung kanyang mga bulaklak. Dapat mamumulaklak hanggang dito. Sa bagay, mayroon ng maliliit. Oh. Kita nyo ba? Ayan. Kaya, lagyan natin siya ng fertilizer. Once a week lang tayo maglagay ng fertilizer. Okay naman kung hindi tayo maglagay ng fertilizer. Pero kung gusto natin na marami siyang bulaklak talaga, kaya maglagay tayo ng fertilizer. So, lagyan natin ito. Itong lupa na to na ginagamit ko, hinaluan ko siya ng mabato at saka mayroon din siyang pumice. Hinalo ko sa kanya. So, mabuhaghag yan masyado at yun naman ang gusto nila. Ngayon, ang gagamitin natin, may binili ako din sa Circle guys. Ayan o. Ayan. 14 ito. Ayan. So, itong ilagay natin dito kasi mas maganda daw to dun sa mga namumulaklak na mga halaman, lalo na dito sa mga bougainvillea natin. Ayan. Sorry guys, maingay ha kasi tabing kalsada talaga. So, maglalagay lang ako ng konti. Ayan. Ito yung ginamit ko na cup. Yung spoon. Napakaliit na spoon. Siguro nasa mga half teaspoon lang to. So, ayan. Pupunuin ko to. Ayan. Tulad yan. Ayan o. Tapos, ibubudbud natin malayo sa puno. Ganyan. Ayan. Malayo lang sa puno. Huwag malapit sa puno kasi may tendency na masusunog yung mga ugat sa puno. So, ilayo natin ng konti. Ayan. So, ayan. Tapos, tabon-tabunan natin ng lupa. Ayan. Ayan. Tapos, kailangan natin itong diligan. Kasi, kailangan, pag naglagay tayo ng fertilizer, didiligan natin. At maganda kung pahapon na paggabi na. Basta hindi yung pasikat ng araw. Para makapagpahinga man lang siya sa init. So, yan. Basahin natin siyang mabuti para talagang ma-soak siya ng konti at ma-distribute ng mabuti yung nilagay natin na 14 na fertilizer. Pampabulaklak. Ayan. Ito oh. Ayan. Yung mga pinagtanggalan ng mga bulaklak. Ayan. Natitira siya dyan. Putulin natin yan hanggang sa may para ma-encourage siyang magkaroon uli ng mga bracts at magiging mga petals para magkaroon siya ng maraming petals. Ito yung pinagtanggalan ng mga bulaklak. So ito, galing daw to ng Malaysia. So ayan, nilagyan na natin ng tubig. So binasa ko na at ayan, tagos na siya. So ganun lagi ang gagawin natin every Saturday. Kahit kunti lang, lagyan natin dito para dumami yung bulaklak. Hindi lang yung sa dulo ng bulaklak, kundi pati itong sa mga stem. Saka isa pa, kung tulad yan, ang dami na siyang mga sanga-sanga. Ayan, oh, ang dami na niyang sanga-sanga. So, ang liit ng paso.
palitan natin ng mas malaking paso, yung double lang size nito. Kasi ang mga bougainvillea, mabilis silang mag-ugat, mabilis silang lumaki, lalo na nga pag naarawan sila. So, ito, mga ilan lang to? 8 inches lang to. Mas doble. Para talagang ano sila, lumago at mag-bloom ng mabuti. At saka pag natapos na natin itong pag natapos na itong magbulaklak, pwede tayong mag-trim. Trimin natin yung mga dito, mga dulo-dulo. Para hindi man lang sila kumalat ng kung saan-saan. Para pag nagbulaklak sila, kumpul-kumpul dito. O, diba? Natutuwa na nga ako dito, oh. Kaiba ng kulay. Ayan, oh. Diba? Ang layo. Kahit na hindi gaanong naarawan, basta lantad lang siya sa init, sa warm na temperature, namumulaklak din siya. Sa tulong nitong, eto, ayan, 14 na fertilizer. Tapos ito mahaba na siya, oh. Tsaka payat na yung dulo. So, kailangan na natin itong cut. Putulin natin yan. Kasi itong haba na to, kumakain din ito ng sustansya sa kanya. So, wala nang pakinabang. Payat ng payat na at saka wala na, oh. So, kailangan putulin natin yan hanggang dito sa may dahon. Yan, yun ang gawin natin sa ating mga bougainvillea para hindi siya didipa kung saan-saan. Diba? At maganda pagka nagbubulaklak siya ay nagkukumpul-kumpul, as in cluster-cluster sila. Pala isa guys, yan. Si Diana. Ito. Ang ganda ng kanyang bulaklak. Para siyang old rose. Basta ang ganda ng bulaklak nito. Grafted. Ito yung kulay na to. Ito yung grafted. Ayan o. Ayan. 1, 2, tatlo to eh. Ito pa. 3. So, ang original talaga na bulaklak na to, ng puno na ito is, ito. Parang siyang, di ko alam, kung red na red siya, oh. Ito yung kanyang pinakapuno talaga. So, ginraft lang to nila. Ito yung kulay na to. Para gumanda. Ayan, oh. Ayan. So, mahaba na rin siya. So, kailangan na rin itong putulan. At marami na siyang yung pinagtanggalan ng mga bulaklak. Dapat tanggalin natin to. At pag natapos itong magbo-bloom, putulin ko na to hanggang dito para talaga mag-compact yung kanyang bulaklak. Ayan. At since summer na ngayon, dati kasi nagdidiglig ako nito every 2 days. Ayan. Pero ngayon kasi, ang init-init na sobra, 43 degrees. Grabe, parang sobrang init. Lalagyan ko na rin ito ng fertilizer. At since ito, oh, medyo malaki siya eh. Malaki-laki yung kanyang pot. Sobrang laki. Ayan, oh. Ayan, ang laki ng pot. So, lagyan ko siya ng 2 ganito. Ayan. Pero, dito pa rin sa gilid. Ayan. Ang laki ng pot nito. So, ayan. Ito, oh. So, sa gilid pa rin. Sa side. Ayan. Actually, marami itong bougainvillea ko ngayon. 17 sila lahat, guys. 3 yung old bougainvilleas ko. Meron kasi akong 3 na luma. Itong lupa nito, nung nabili ko, may halo siyang soil at saka ipa. Ayan. Bulok na ipa. So, ang ganda ng drainage dito. At pag naglagay ka ng masyado siyang buhaghag. So, aerated na aerated siya. So, ang water, pagka ka sa kanya, is na-absorb niya kaagad. So, pwede na nating putulan to. Titrim natin. Ayan. Para pantay yung pagka-grounded, kumbaga. Ito pag natapos itong bulaklak nito, puputulan ko siya na pantay dito para magiging round siya. Nagagandahan ako kay Diana. At saka, medyo mahal ito ng konti nung binili ko kasi pagka-grafted talaga mahal. See, ganda ng bulaklak niya. Plus itong dark red. Parang coffee. Ivan. So, yan lang muna may share ko sa inyo ngayon, guys. Sa aking paglalagay ng fertilizer sa ating mga halaman once a week. Pakunti-kunti lang at malayo sa puno. Okay? Thank you sa panonood, sa pakikinig at sa oras. At please subscribe, like, and comment. And see you next time, guys. Bye!